Lasa ng mahika. Sa gitna ng mahiwagang kagubatan, kung saan ang mga puno ay nagbubulong ng mga lihim at ang mga ilog ay umaawit ng mga lullabay, nakatira ang isang flamingo na nagngangalang Eliana. Hindi ordinaryong flamingo si Eliana, ang kanyang mga balahibo ay kumikislap sa mga kulay na rosas at ginto, at mayroon siyang kakaibang ugali, siya ay sobrang pihikan sa pagkain. Habang ang kanyang mga kaibigan ay nagsasaya sa iba't ibang masasarap na pagkain, si Eliana naman ay palaging tumatanggi sa halos lahat ng pagkain. Isang maaraw na umaga, ang mga kaibigan ni Eliana, isang squirrel na nagngangalang Hami at isang kuneho na nagngangalang Snowy, ay nagpasya na anyayahan siya sa isang mahiwagang piging na inihanda ng matalinong matandang kuwago na si Otto. Ang piging ay sinasabing pinakamagandang kaganapan sa kagubatan, kung saan ang bawat uri ng pagkain ay inihahanda na may kasamang munting mahika. Eliana, kailangan mong pumunta. Ang mga pagkain sa piging ay pambihira, masiglang sabi ni Hami. Ewan ko, napakapihikan ko sa pagkain, sagot ni Eliana, bahagyang tinaas ang kanyang tuka ng may pagmamataas. Kumindat si Snowy at sinabi, sige na, Eliana. Magiging masaya ito, at baka makahanap ka ng magugustuhan mo. Pagkatapos ng matyagang pagkumbinsi nila Hami at Snowy, napilitang pumayag si Eliana. Nang gabing iyon, nagpunta sila sa engrandeng bahay ni Otto, na pinalamutian ng kumikislap na mga ilaw at mababangong bulaklak. Ang amoy ng piging ay kumalat sa hangin, na nagpapatakam sa lahat, maliban kay Eliana. Pagpasok nila, masiglang sinalubong sila ni Otto. Maligayang pagdating. Tuloy kayo. Nagsimula ang piging sa pagpapakilala ng mga iba't ibang prutas, bawat isa'y may mahiwagang kislap. Si Hami at Snowy ay nagsimulang kumain, tinatamasa ang bawat kagat, habang si Eliana ay pumipili sa kanyang plato, hinahanapan ng kamalian ang bawat pagkain. Ang mga berry ay sobrang matamis, ang kumikislap na mga dahon ay sobrang malutong, at ang kumikislap na tubig ng batis ay sobrang mabula. Napansin ni Otto ang pag-aalinlangan ni Eliana, kaya lumipad siya papunta rito. Eliana, bakit hindi mo tinatamasa ang piging? Ako'y sobrang pihikan sa pagkain, sagot ni Eliana nang may buntong hininga. Kumikislap ang mga mata ni Otto na parang may kalokohan. Marahil ay kailangan mo ng kaunting mahika para buksan ang iyong panlasa. Ano, gusto mo ba ng kaunting pakikipagsapalaran? Napukaw ang kuryosidad ni Eliana at tumango siya. Kumumpas si Otto ng kanyang pakpak, at biglang nagbago ang bahay ni Otto, at naging isang mahiwagang lugar. Nakita ni Eliana ang sarili na nakatayo sa isang bukid ng kumikislap na mga bulaklak, bawat isa'y nagniningning na may iba't ibang kulay. Sa gitna ng bukid, may nakatayong isang malagintong bulaklak na kumikislap sa liwanag. Para matamasa ang piging, kailangan mong magkaroon ng lakas ng loob na tikman ang gintong bulaklak, umalingaw-ngaw ang boses ni Otto sa hangin. Nag-alinlangan si Eliana, ngunit huminga siya ng malalim at lumapit sa gintong bulaklak. Pumitas siya ng isang talulot at maingat na inilagay ito sa kanyang tuka. Sa kanyang gulat, ito ang pinakamasarap na bagay na kanyang natikman. Ang lasa ay hindi maipaliwanag, isang perpektong timpla ng matamis, masarap, at may bahid ng mahika. Biglang, naglaho ang bukid, at bumalik si Eliana sa bahay ni Otto. Ang kanyang mga kaibigan ay nagdiwang sa kanyang pagbabalik. Nagawa mo, Eliana, masayang sabi ni Hami at Snowy. Ngumiti si Eliana. Masigla siyang sumama sa kanyang mga kaibigan sa mesa, natutuwa sa bawat pagkain na kanyang tinitikman. Ang mga berry ngayon ay tamang-tama na ang tamis, ang mga dahon ay masarap na malutong, at ang tubig ng batis ay may nakakapreskong bula. Habang nagpapatuloy ang gabi, naramdaman ni Eliana ang kasiyahan at kaligayahan na hindi niya naranasan dati. Ngunit nang ihain na ang huling putahe, nilinaw ni Otto ang kanyang lalamunan at sinabi, may isa pang sorpresa, isang espesyal na panghimagas, ang mahiwagang puding. Masiglang kumuha si Eliana ng isang kutsara, ngunit habang ginagawa niya ito, isang mahiwagang liwanag ang pumalibot sa kanya. Biglang, nakita niya ang kanyang sarili na nagbago, hindi sa mas mahiwagang nilalang, kundi bumalik siya sa kanyang dating pihikang sarili.
Bahagyang tumawa si Otto. Ang moral ng piging na ito, mahal kong Eliana, ay ang mahika ay maaaring magbukas ng iyong isipan, ngunit ang iyong puso ang tunay na magpapalasap sa iyo ng mga lasa ng buhay. Minsan, ang paglabas sa iyong comfort zone ang tunay na mahika. Tumawa si Eliana, napagtanto na ang piging ay tunay na isang mahiwagang pakikipagsapalaran. Niyakap niya ang kanyang mga kaibigan at nagpasalamat kay Otto. Mula noon, nanatili pa rin siyang pihikan, ngunit handa na siyang subukan ang mga bagong bagay, alam na ang bawat bagong karanasan ay maaaring maging isang kaaya-ayang sorpresa.